Pagkagising naligo agad si Marita. Mura siya ng mura sa bawat pagkagat ng lamig ng tubig. Nanginginig siya. Ni hindi niya may sara ang bibig dahil nangangatal ang kanyang ngipin. Pagkatapos ginising niya si Egay para paliguan. Binilisan niya ang buhos, shampoo, buhos, sabon, buhos. Mahirap na. Baka magkasakit ang pinakamamahal niyang anak ang kaysa isa niyang anak. Ilang saglit pa dumating naman si Aling Ada at lumarga na nga sila patungo sa Lake Danum. Isang oras din naglakad ang tatlo. Alis to si Egay. Naghahanap siya ng mga tipaklong at tutubi sa gilid ng kalsadang siksik ng iba't ibang halaman at puno. Para pa nga nagtutulakan ang mga halaman sa sobrang liit ng espasyo. Si Aling Ada ay tuloy-tuloy lang sa pagkukwento. Maraming blueberries dito kapag tag-init. Pwede kayong mamitas. Danum ibig sabihin tubig. E di balik Danum, lawang tubig. Sinarili na lang ni Marita ang pamimiloso ko. Sabi ng mga matatanda, mayroong lalaking pagala-gala rito noon. Kapansin-pansin siya dahil napakagandang lalaki pero hindi nagsasalita. Pipiyata. Bigla na lang itong sumulpot. Walang kamag-anak, walang kakilala. Diyan daw naglagi sa tabi ng lawa dahil walang gustong magpatuloy sa kanya sa bayan. Wala kasing kakilala eh. Tapos isang araw may naligaw na turista dyan sa lawa. Natagpuan na lang itong butas ang tiyan at parang kinalaykay ng laman loob dahil bulang lang ang lahat sa init ng araw. E yung lalaking walang kaano-ano ay bigla na rin naglaho. Sabi-sabi rito, nariyan pa rin daw, nakatira sa pusod naglawa, nag-aabang. Tumangutango lang si Marita. Ginaangat-ngat na siya ng pagkainip. Namimintig na ang kanyang mga binti sa kalalakad nang haharabat ng magagandang tanawin ng paningin ni Marita. Puro puno at bato-batong kalsada ang nakakasalamuhan nila. Panay ang tiyak niya. Ang tagal naman. Ang layo pala. Hinahaltak na niya si Egay sa tuwing hihinto ito sa pag-iimbestiga ng pulupulutong na halaman. Umaalpas na ang ugat sa kanyang mga kamay sa ngiti. Ihuli mo na lang ako ng tipaklong o kaya tutubi mama, sama ni Egay. Hindi siya sumasagot habang haltak-haltak pa rin ang kwento ni Egay. Paghampas ng tingin niya sa sariling braso, naalala niya ang braso ng asawang si George. Bigla niyang nabitiwan sa Egay. Tumistansya ang bata, para bang alam na alam ang gagawin sa ganoong eksena. Papataas na ang daan. Umakyat silang tatlo sa burol. 5, 10, 15, 20 minutes pa ang lumipas hanggang sa may makita si Marita. Ang Lake Danum. Iyon ang pinakamagandang lawang nakita ni Marita. Sinasalamin ng kalmadong tubig ang bawat punong nakapaligid sa lawa. Pati ang mumunting mga bundok sa likod nito, nagkukulay halaman ng tubig. At bagamat may hangin, wari bang natatakot itong hipa ng tubig. Natatakot na baka konting alon na idulot nito may storbo ang isang halimaw na natutulog doon. Naalala naman ni Marita si George. Sa publiko, napakakalmado nito. Tahimik at napakahinahon. Pero sa panahong nagkakamali siya o si Egay, malaki o malit mang bagay, nag-iibang anyo nito. Parang hindi tao, kundi parang isang hayop na kayang wakwakin ang bituka ng sino mang makasalubong nito. Kalmadong-kalmado ang tubig. Hindi mo aakalaing lawa. Para itong malaki at bilog na salamin sa gitna ng mga puno. Yun nga ang pinakamagandang lawang nakita niya. Niyaya siya ni Aling Ada na bumaba para makita ng malapitan ng lawa. Mga 10 minuto lang, nandoon na sila. Napatitig siya sa lawa. Bilang sinatmalang takot si Marita. Umaho ang paligid. Napalura siya. Napangiti si Aling Ada. Marami talagang namamastol dito, sabi niya. Tumpok-tumpok na tayong kalabang nakapalibot sa kanila. Winawarat ng alingasaw ang kanyang ino. Mama, may napulot akong ibon. Sigaw ni Egis na pakandirit pa itong pumunta sa kanya tangan sa kamay ang isang maliit na ibon. Sa kasamaang palad sa riwang tae, iyong singbilog ng bibingka, nangingintab at matubig-tubig, ang di sinasadyang naapakan ng bata. Nagbundulan ang kilay ni Marita. Bisit kang bata ka. Bisit na bisit si Marita. Kinuwelyohan niya uli si Egay. Hiniwa ng sindak ang mukha ng bata. Hindi niya alam kung bakit nagiging mabalasik na naman ang kanyang mama. Sinabunutan niya ang bata. Halos ikaangat ng katawan ng bata ang bawat pagbatak niya sa buhok nito. Tapos tinampal niya ito ng tinampal. Pak! Pak! Gigil na gigil si Marita. Pamilyar ang ganong eksena ng sampalan sa kanya. Sa di malamang dahilan, hindi niya mapigil ang sarili. Niyakap ni Aling Eda si Egay. Gulat na gulat ang matanda. Itinakas nito ang bata at patalis silang umakyat sa burol. Walang lingon likod. Si Marita ay naiwan doon sa tapat ng lawa. Humihingil pa siya. Hindi dahil sa pagod kundi sa puot. Pinulot niya ang ibon na nabalda dahil sa pagkakakulong sa palad ni Egay. Inipit niya ang ulo hanggang sa lumuwa ang mga mata nito. Tinanggalan nito ng paa.
Biniyak niya sa gitna ang katawan ng ibon. Pagkatapos ay ubod lakas na ibinato sa lawa. Nabulabog ang tubig. Nabulabog ang lawa. Noon napatda si Marita. Ang halimaw. Humihingal pa si Marita dahil sa halos isang oras niyang pagtakbot lakad mula sa daikdanum. Kagat niyang hinanap si Aling Ada sa pagdating sa restaurant ng inn. Nasaan ang anak ko? Mataas ang boses ni Marita. Habang pababa siya kanina mula sa burol na malapit sa daikdanum, ay nag-alala siya sa kanyang anak. Egay, paulit-ulit na sumiksik yun sa kanyang isip. Anak ko, Egay. Halos maiyak siya sa galit sa sarili. Gayon din kaya ang nararamdaman ni George pagkatapos siyang sampalin ito. O kaya sipain ito. O kaya iuntog sa pader. Nagtingin na lang ang magkapatid na abala sa kusina. Hindi sila makasagot kay Marita. Ano ba? Nasaan ang anak ko? Angil niya. Nasaan si Aling Ada? Halos sumabog ang maliit na restaurant sa lakas ng boses ni Marita. Napatitig ang babaeng teenager sa kanya. Namimilog lalo ang bilog nitong mga mata. Pipi ka ba? Iritang-iritang tanong ni Marita. Ba't kilala niyo ang nanay ko? Tanong ng teenager. Ilang araw na kaming inasikaso ng nanay mo. Nasaan na ba siya? Tinangay niya ang anak ko. Nagulat ang dalawa. 1 taon nang patay ang nanay namin. Walang gatol na sabi ng lalaki. Ang mga siraulong to. Uululuin pa ako. Hindi ako nakikipagbiroan. Mataray nito ni Marita. Ma'am, namatay ho ang nanay ko sa 3rd floor noong 1 taon. Natagpuan namin siyang nakabulagta sa kwartong tinutuluyan niyo ngayon. Atake raw sa puso, sabi ng doktor. Natigalgal si Marita. Siya nakikipag-usap sa patay, sa multo. Natawa siya at ipinasyal pa sila ng multo. Tuluyan siyang napahalakhak, pero saglit lang yung nabalisa uli sa. Saan niya ngayon hahanapin sa Egay? At napang-alti uli. Baka naman nasa kwarto. Nasa kwarto na ang anak ko. Humango siya sa 3rd floor ng inn. Doble-doble na ang hakbang niya sa hagdan. Mawarat man ang pundilyo niya, wala siyang pake. Egay, alalang-alala si Marita. Natulala siya sa nakita. Isang dugo ang upuan ang sumalubong sa kanya. Yung upuan sa bukana ng hagdan. Yung kamukha ng upuan sa ospital. May nakita siyang babae. Nakatungo ito. Humahagulhol. Nakilala niya ang babae. Pamilyar ito. Pamilyar na pamilyar. May narinig siyang ingay. Ingay mula sa loudspeaker. Paging Dr. Reyes to the emergency room, please. Paging Dr. Reyes to the emergency room, please. Sumaksak sa butas ng ilong niyang pamilyar na alisangsang ng ospital. Ng dugo. Nagsisidaan na ng mga nurse sa harap niya. Paspas sila. Ang mga doktor, nilampas-lampasan siya. Napako ang tingin niya sa nakatungong babae. Inurirat niya ang itsura nito. Natagpuan niya ang sariling nakatitig sa sariling mukha. Siya ang babaeng humahagulhol. Egay. At nagbalik ang lahat sa kanya. Stretcher na tigmak ng dugo. Kumpul-kumpul na dugong nangaglaglagan sa puting tiles. Emergency room. Durog-durog na katawan ni Egay. Crack ang bugo. Duguan ang harapan ng isang truck. Kalsada sa tapat nila. Tumatakbong bata palabas ng bahay nila sa Maynila. Pilas-pilas na test paper na nakakalat sa sahig. Pula, parang dugo ang pulang marka sa test paper. Luha ang mukha na Egay. Nakaawang na pinto ng kwarto nilang mag-asawa. Pasa-pasa niyang mukha. Nakaumang nakamaong ni George. Halimaw na nakaupo sa gilid ng kama. Halimaw na nakatilikod sa kanya. Halimaw, anumang anggulo, isa pa ring halimaw. Doon sa loob ng kanyang bahay, sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Sa mismong